Yun lang. Maraming salamat. Simulan na natin. Pagsapit ng madaling araw, biglang nagising ang buong pamilya nitong sinuli dahil sa ingay ng mga kababaryo nila. Nagkatay kasi yun ng mga baboy para sa araw ng piyesta. Hanggang sa pumutok na ang bukang liwayway, kaya't kaagad na siyang lumabas ng bahay para bibigyan ng mga pagkain ang mga alaga niyang mga manok bago pa man siya pumuntahan ng kanyang kababaryo para dadalo sila sa sabungan. May konting handaan naman sila, subalit ang gumagawa nun ay ang iba niyang mga kapatid at mga magulang. Nang matapos na siyang magpakain sa kanyang mga alaga, sakto namang dumating si Guyo at ang isa nitong pinsan na may dala-dalang mga manok. Oy, Nuli! Ano? Tara na? Para makahanap tayo ng magandang katapat. Wika pa ni Guyo dito kay Nuli. O par, tawagin ko lang yung kapatid kong si Mayok. Sabay pasok sa bahay nila. Pagpasok niya sa kanyang silid, halos nanginginig naman ang kanyang mga kamay habang dinudukot ang birtod sa bayong na nilagyan nito. Simulat sa pulkasi, si Manong Duming ang humahawak ng bagay na yon. Ang dinala niya ay ang kapirasong kahoy nang siyang ginagamit ni Manong Duming bilang pangalso ng tari. Iniwan niya ang birtod na may butas sa gitna dahil nangangailangan yun ng mga usal para maikubli ang wangis ng bagay na yon. Kagaya nung una, si Manong Duming ang naghawak sa bagay na yon. Medyo nag-aalangan pa siyang dalhin ang bagay na yon dahil ang sabi ni Manong Duming, bawal mahawakan ng ibang tao ang gamit na yon dahil mawalan ito ng bisa, lalo pat wala yung pakaing dasal. At isa pa, hindi pa siya nakaranas ng magkabit ng tari. Kadalasan kasing mga taong may mga tangan na mutya, puro marunong magkabit ng tari yon dahil nga bawal mahawakan ng iba. Kahit ganun pa man, dinala pa rin niya ang parte ng birtud at lumabas ng bahay. Paglabas niya ng kanyang silid, sakto namang nakita niya ang kapatid niyang si Mayok habang nakipag-usap nila Guyo. Yok, isama mo na kita doon sa sabungan at dalhin mo yung dalawa nating manok, yung nakabukod sa ilalim ng langka. Wika ni Nuli sa kanyang nakakatandang kapatid. Tumitig lang naman sa kanya ang kanyang kapatid na para bang nagtataka ito. Magsasabong ka na naman kuya, baka magagalit si itay niyan. Sagot naman nito sa kanya. Huwag kang mag-alala, alam na ni itay kagabi ko pa yun sinabihan eh. Wika naman niya dito, kaya't wala nang nagawa ang kanyang kapatid at sumunod na lang sa sinabi niya. Ano par, alis na tayo? Mag-alas 10 na oh, baka mahuli pa tayo niyan. Wika naman ni Guyo kay Nuli. Makalipas pa ang ilang minuto, kasalukuyan na silang naglalakad ng baryo papuntang sabungan. Kasama niya noon si Mayok nang siyang nagdadala sa kanyang panlaban na manok, at ang kaibigan niyang si Guyo at ang pinsan nitong si Leroy. Habang naglalakad ang pangkat nila Nuri sa baryo, hindi namang maiwasang pag-usapan itong si Nuli sa mga taong nakakilala sa kanya. Nakisyo pariwarang bata at walang pinag-aralan. At isa pa, sugarol. Hayaan mo lang yung mga taong mapagusga sa ating paligid. Magsasawa din naman yan eh. Pagtatanggol sa kanya ni Guyo na isa ding sabungero. Paglapit ng pangkat ni Nuli sa sabungan, nagsitinginan sa kanya ang mga sabungerong kababaryo lang din niya, kasama na rin ang mga dayong mga tao. Kalat na kalat kasi sa kanilang baryo ang pagpapalaya sa kanya ng kanyang ama noong dumaang ilang buwan. At doon niya nakatagpong muli ang isang kilalang mananabong na palaging tumalo sa kanya. Palagi siya ang hinamon ng lalaking yon noon kapag nagkatagpo sila ng landas. Iniiwasan ang lalaking yon ng ibang sabungero dahil bukod sa kayabangang taglay nito, usap-usapan din na may mutya itong tangan
pagdating sa larangan ng tigbakay. Par, di ba yan yung lalaking palagi mong nakakasagupa sa laban? Wika naman ni Goyo sa kanya nang siyang sinagot naman niya ng, "Oo, nakita ko nga eh." "Nako, iwasan mo yan par, di ka mananalo dyan," sagot naman pabalik ni Goyo sa kanya. Habang nakaupo sila sa isang banda na may nagtatapatan ng manok, nasipat sila ng lalaking tinutukoy nila kanina. Lumapit yon sa kanila at nagwika ng, "Uy, Noli, andito ka na naman? Ilan yung manok mong dala dyan?" Wika nito sa kanila. Hindi umimik itong sinuli, bagkus iniiwasan niya ito ng tingin. Subalit talagang makulit ang lalaking yon. Hindi pa yon nakontento at nagwika yon ng, "Kahit dalawa pa yung dala mong manok, isa lang ang itatapat ko dyan." Wika nitong nakakairita. Daldal ng daldal yun sa kanya kahit hindi niya yun kinakausap. Lumapit yun sa kanya ng bahagya, may hinawakang manok. "Ito, may panlaban ako dyan. Mas maliit ito kaysa sayo. Ano, kakasa ka ba?" Wika nito kay Noli. Nakatingin lang itong sinuli sa lalaki habang hindi umimik. Maya-maya pa, sinagot niya ito ng, "Sige, kakasa ko." Nang marinig yon ng makatapat niya, ngumisi lang naman yun habang nagwiwika ng, "Ayan ang gusto ko. Kakasa ka agad. Ano, game?" Wika ng dati niyang katunggali sa sabungan na kampanting nagsalita. Subalit bigla siyang napaisip kung sino naman ang magkakabit ng tari. Mayroon siyang dalang-dalang bulang. Ang problema nga lang, hindi siya marunong magkabit nito. Kahit walang kaalam-alam itong sinuli sa pagtatadi ng bulang, sinubukan pa rin niya yung gawin. Nag-alala na rin sa kanya ang kanyang kaibigan at sinabihan siya nito na ipaubaya na lang ang gawain yon sa mga nagtatadi ng bulang doon. "Hoy par, sigurado kang ikaw magkakabit niyan? Baka masugatan ka pa dyan." Wika naman ni Goyo sa kanya. Subalit nagmamatigas pa rin itong sinuli at ipinatuloy ang kanyang ginagawa. Mabuti nga lang ay may alam ang pinsan ni Goyo sa pagkakabit ng tari, kaya't itinuro nito kung saan yun sisimulan. Nang malingat ni Nuli ang kanyang mga kaibigan, pasimple naman niyang ikinabit ang birtud na gamit-gamit nila noon sa mga laban nila Manong Duming. Magamat may duda pa itong sinuli, pero sinubukan pa rin niya yung ikabit sa kanyang manok. Medyo natagalan sila sa pagtatali ng bulang dahil una yung ginagawa ni Nuli. Pagpasok nila sa ruweda, nauna na pala ang kalaban doon sa loob. Pagpasok niya ng ruweda, nagwika sa kanya si Goyo ng, "Noli, sana hindi kakalas yung tari mo. May agimat yung makakalaban mo." Wika ni Goyo sa kanya. Sa mga nakakilala sa kanyang kalaban, halos yun doon pumusta. Maliban lang sa mga bagong dumating, ay doon yun pumusta sa kanya dahil kitang-kita nito ang tindig sa pambato ni Noli na sobrang ganda. Ang inilaban kasi niyang tandang ay yung galing kila Umar, kaya't masasabing angat yun sa laban. Pero hindi yan ang sinasandala ni Noli, kundi sa birtud niyang taglay. Pagsalpukan ng mga manok sa ere, isang banggaan lang ay biglang napatayo ang kanyang kalaban na may kilalang may mutya. Dahil kitang-kita nito ang pagtalsik ng ulo sa manok nito doon sa gilid ng ruweda. Nagtatalon-talon ang katawan ng manok na halos makakatama pa yun sa mga taong nanunood. Gulat na gulat noon ang kanyang kalaban habang nakatitig sa kanya ng masama. Dahil simulat sa pool, unang-una pa niya itong natalo doon sa kanilang baryo kapag nagsasabong. Lalabas na sana siya ng ruweda
Dala-dala ang bihag na manok. Nang nagwika ang katunggali niya ng, "Hoy, isa pa! Huwag ka munang alis!" Wika nito sa kanya. Tumitingin siya kay Guyo, subalit maging ito, suminyas na okay, ribansa daw. Nang makuha na ng referee ang pagpasya nitong ni Sinuli, muling itinakda ang tagalista ng tagasabong. Kaya't ang nangyari, tuloy ang laban. Hindi na rin tinanggal ang tari ng manok ni Nuli dahil kontinyo nga. Nang bibitawan muli ang dalawang panig, kaagad nagharap ang mga manok. Habang papasugod ang manok ni Nuli, tila ba hindi ito nakita ng kalaban. Nakatingin yun sa himpapawid na para bang may nakikita yung insektong lumilipad. Pagsugod ng pambato ni Nuli, animoy nahimasmasan ang kalaban, kaya't bigla yung naalerto. Pero wala na. Nakatama na ang manok ni Nuli. Lumipad pa ang kalaban na paganti. Subalit paglapag nito, bigla na lang yung natumba at sumuka ng dugo. Yung pagsugod pala sa pambato ni Nuli ay diretso pala yung tumama sa kalaban. Naghiyawan ang mga kaibigan ni Nuli at isa na dito ang kanyang kapatid at si Guyo. Paglabas nila ng sabungan, hindi mamayaw sa kakadaldal itong si Guyo dahil maging ito hindi makapaniwala sa nangyari. Tila ba isang ganador ang hawak na manok ni Nuli at isa pa sa pinagtataka ni Guyo, unang ginawa ni Nuli ang pagkakabit ng tari. Pero nagawang pumatay ng dalawang manok at ang ikinamangha pa dito, isang antingiro ang kanyang nakakasagupa. Habang tinatanggalan nila ng tari ang manok, panay ang pagpipisil ni Guyo sa tandang ni Nuli kung nagkaroon ba ito ng sugat. Subalit malinaw pa sa tubig ng bukal na wala yung kagalos-galos. Maraming mga kababaryo niya ang saksi sa ginawa ni Nuli at manghang-mangha sila dito. Maniwala man kayo o hindi, halos lahat ng nakilala kay Nuli mga sabungero, humaplos yun sa kanyang ulo bago yun pumasok ng ruwida sa paniniwalang baka matalsikan sila ng swerte ni Nuli. Magamat weirdo ang ginagawa ng mga ito sa kanya, hinayaan lang naman niya yon dahil purong kakilala niya yon. Subalit maigi siyang nag-iingat, baka mayroong makapansin sa kanyang sikreto. Makalipas ang isang oras, muling napagdesisyonan ng pangkat ni Nuli na kumasa sa mga ibang sabungirong nagyaya sa kanila. Akala ni Guyo ay nagkataon lang ang pangyayari, subalit hindi nito inasahang muling maghasik ang tangan-tangan nitong si Nuli. Nang magsimula na ang laban, maraming pangontra ang inilagay ng kalaban sa ruweda. Nandun na yung paghagis ng asin, luyang itim, sanga ng kahoy na hindi mawari kung anong uri. Subalit wala yung epekto dahil hindi naman nila alam ang dahilan. Ang inilaban ni Nuli na manok ay ang pinakamahusay niyang manok na kulay puti. Ang tawag nila sa dugong nananalaytay sa manok na yon, kung hindi ako nagkakamali, white jackal ata o white hawk, basta yun na yun. Pagbitaw niya sa kanyang nilalabang manok, kaagad yung dumikit sa kalaban at walang tigil sa pagpapalo. Kahit nakatagilid yun o mapahiga, talagang dikdikan ang ginagawa sa laban ng kanyang manok. Subalit lingid sa kaalaman ni Nuli, hindi ang kanyang manok ang punterya ng kalaban. Nasipat kasi niya yung animoy mayroong insektong lumilipad na pinagtuunan ng kalaban. Subalit sa paningin ng mga tao, wala silang napapansin sa laban na yon. Sa unang laban ng kanyang pangalawang manok, nakuha nito ang unang panalo. Nang siyang hindi lubos maisip ng taga-baryo niya, mayroon pa siyang naririnig sa paligid ng sabungan. Nakiso may dagon siyang gamit. At yung iba naman, sinabing sa lahi yun ng mga manok niyang inaalagaan. Habang nasa loob siya ng ruweda, tuwang-tuwa naman si Guyo sa kanyang tagiliran. Dahil sa ipinamalas ng mga pambato nitong si Nuli, maraming mga matang nakapuntarya sa kanya. Ang iba pa dito,
ay ang mga batikang mananadi ng bulang. Paglabas niya ng ruweda, hawak na niya ng kanyang manok na galing sa laban. Ang kanyang bihag naman, nakaalalay doon si Goyo dahil tinatanggalan pa yon ng tari ng kalaban bago ito makuha ni Goyo. Habang si Mayok niyang kapatid, nakatuon yun sa dalawa niyang bihag sa unang labanan kasi, sa unang labanan ng isa niyang manok. "Kuya, mukhang nanghihingi ka lang ng manok na mabibihag ngayon ah." Wikang patawa-tawa ng kanyang kapatid. Kanya naman itong sinabihan na huwag mag-ingay at maasar pa sa kanila. Habang nakatayo siyang palingalinga sa paligid, hindi niya napansing may tao palang nakikinig sa kanyang likuran. Nang akmang alis na yon, bago pa niya napansin. Subalit narinig niya itong nagwikang papalis. "No." "Hindi magtatagal. Malalaman ko rin yung sikreto mo, bata." Yun yung lalaking natalo niya kanina ng 2 bisis sa mga manok nito. Yun yung taong may kuro-kurong may agimat sa sabungan. At hindi lang yon, palagi niya yung nakalaban noon. At hindi lang yan, palagi siya nitong kinukutya. Nakisyo kahit ipusta pa raw niya ang kanilang lupain, hindi siya dito makakabawi. Nung una takot siya ng lalaking yon dahil nagtatangan yun ng aral sa kaliwa. Maya-maya pa, lumapit na si Goyo sa kanila. Kasama na dito ang kanyang pinsan habang hawak-hawak na ang manok niyang bihag. Muling sinipat-sipat ni Goyo ang manok niyang ginamit kung nagkaroon ba yun ng sugat. Subalit pagtingin nila doon, ni katiting na galos ay wala silang nasilayan. Sa 3 laban ninuli sa sabungan, nakapusta pala si Goyo sa kanyang manok, kung kaya't maging ito, nakakakuha yun ng panalo. Nagwika yun sa kanya ng, "Par, parang araw mo talaga ngayon ah. Bakit hindi mo na lang lubos-lubusin? Tutal, may panalo ka na naman ay. Ilaban mo ulit." Wika ni Goyo na kaibigan ni Nuli sa kanya. Kaya't napapaisip siya kung bakit hindi niya subukang muli. Kaya't sinabi niya kay Mayok na kanyang kapatid ng, "Dong, bantayan mong maigi itong manok natin ha, at saka yung mga bihag. Huwag mong ipaglapit sa manok ni Goyo, baka mag-aawa yan." Wika niya sa kanyang kapatid. "Sige kuya, kasama ko naman si Kuya Leroy na magbabantay dito." Sagot naman ng kanyang kapatid sa kanya. Kaya't pumunta na silang dalawa ni Goyo sa may unahang banda ng sabungan. Pagdating nilang dalawa sa mga taong nagkumpulang mga sabungero, kaagad na silang sumali doon para makakuha ng magandang katapatan. Hanggang sa may tumapat sa kanilang manok na isang lalaking tagabayan. Habang itinabi ni Goyo ang kanyang manok sa kalaban kung magkapariha ba ang tindig nito, itong sinuli naman, nakatitig naman ito sa pagmumukha ng lalaki dahil pakiramdam niya, pamilyar sa kanya ang lalaking yon. Hindi niya alam kung saan niya yun nakita, pero alam niyang nagkita na sila dati nito. Magamat kinabahan siya ng lalaking yon, patuloy pa rin sila sa pakipagtapatan doon. Nang magkasundo na sila Goyo at ang makakalaban nila, nagwika yun ng, "Sige boss, game, laban. Tawagin ko lang yung boss ko doon sa labas para makita niya rin kung ano ang makakalaban niya. Basta dito lang kayo, babalik rin kami." Wika nito sabay alis. Nang akmang kukunin na ni Goyo ang tari para ihanda, kanya itong pinigilan. "Par, wag na muna. Tingnan na muna natin kung kanino yung manok na hawak-hawak nun," sabi niya kay Goyo. Maya-maya pa, hindi nga siya nagkamali sa kanyang duda dahil tauhan pala ang lalaking yon ng kanyang kaibigan, ang taong dahilan kung bakit nagkaroon siya ng manukan. Walang iba kundi si Umar. Paglapit sa kanila ng makakatapat niya, kasama si Umar dito, biglang natutulala si Noli nang magkatitigan sila ni Umar. "Buddy, ikaw ba yan?" Wika niya dito.
Habang si Umar naman, nanlaki ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Ikaw ba yan, Uli? Sabi ko na nga ba, ikaw yan, Umar eh. Ba't ka napadpad sa baryo namin? Tanong niya dito. Nang marinig yun ni Umar, sumagot naman yun ng napadpad nga kami dito eh. Naisabay lang sa mga taong sa bungirong umakyat dito. At di ko akalaing dito pala nakatira yung mga bunggaitang sa bungirong nakasama namin dati. Sagot nitong nakangisik sa kanya. Oo nga pala, Umar. Si Guyo kaibigan ko. Lumaban kami ngayon. Pagpakilala ni Nuli sa kanyang mga kaibigan. Kung kaya't ang nangyari, na-cancel ang dapat nila sanang laban. Pinakilala din ni Nuli ang lahat niyang kaibigan doon kay Umar nang siyang ikinagalak ng kanilang pangkat. Ayon sa kanilang pag-usap, nakaisang laban na pala si Umar, subalit sa kasamang palad, natabla ang laban. Nang dalhin nila Nuli at Guyo itong si Umar sa kanilang pwesto kanina, nagulat ito sa kanyang nasasaksiyan. Buddy, wag mong sabihing bihag nyo tong 3 manok. Andito yung manok kong ibinigay sa'yo noon ah. Wika ni Umar kay Nuli. O buddy, yan nga yung nakadalawang bihag ngayon eh. At itong si Puti naman na ilaban sa'yo kanina, nakaisa na. Sagot naman niya rito. Nang marinig yun ni Umar, umiling-iling lang itong nakangising nakatingin sa kanya. Kakaiba ka talaga, Nuli. Ibig sabihin nun, pangalawa sana kaming tatalunin mo. Sagot naman ito sa kanya. Siyempre, hindi niya yun gagawin. Si Umar ang dahilan ng estado niya ngayon. Para mas sumarap ang kanilang kwentuhan, nagpabili ng alak at tuba itong si Nuli para naman mas sumarap ang kanilang kwentuhan doon sa magaganap o pangyayari. Buddy, sana pala si Ermitanyong Doming? Hindi mo kasama ngayon ah. Wika naman ni Umar sa kanya. Ininom na muna nitong si Nuli ang kanyang tagay bago yun nakasagot. Simula nung nanggaling kami sa inyo, buddy, pag-uwi namin kinabukasan, umuwi din si Ermitanyong Doming sa bundok. Hindi na ako sumama doon dahil may mga manok pa akong kailangang tutukan eh. Kaya't yun, wala naman siyang nagawa. Dahil gusto din naman niya na dito na muna ako sa lugar namin. Bago ko kasi nakilala ang ermitanyo na yon, naglayas ako sa bahay dahil may nagawa akong kasalanan sa aking ama. Kaya simula nun, tumira ako sa bundok na mag-isa, sa lupa ng aking yumaong lolo. Kaibigan ng aking lolo ang ermitanyong si Doming. Wika niya dito. Sinabi niya dito ang lahat-lahat ng dulo at simula. Kaya naman naunawaan naman ito ni Umar. Hindi ko alam kung kailan bababa ang ermitanyo na yon. Pero sa pagkakaalam ko, bababa siya dito. Di ko lang alam kung kailan. Wika naman dito ni Nuli. Dahil sa kanilang usapan na yon, nakikinig lang naman sa kanila itong si Guyo na kaibigan pa ni Umar.